Sa pelikulang Captain America The First Avenger taong 2011, ang bidang si Steve Rogers ay tumalon sa peking granada para iligtas ang kanyang mga kasama. Doon ay naisip nila na siya ay may kakayanan para maging isang superhero. Ang isakripisyo ang iyong sariling buhay para sa iyong mga kasamahan sa isang digmaan ay isa sa mga pinakabihira at nakakabilib sa larangan ng pagiging sundalo. Ito rin ay isa sa mga nagiging basihan para makatanggap ka ng pinakamataas na parangal na Medal of Honor. Isang katibayan ng iyong pagiging matapang at personal na sakripisyo. Iilan lamang ang buhay na merong Medal of Honor sa panahon na ito. Kaya naman, ang paglundag sa isang granada para iligtas ang iyong mga kasama ay pwede mong ikatanggap ng Medal of Honor. Pero syempre, iyon din ang magiging katapusan mo. Sa madaling salita, ay napaka-imposibleng mabuhay ka pa kapag lumundag ka sa isang granada para iligtas ang iyong mga kasama. Kaya naman isa ito sa mga bihirang mangyari sa isang bakbakan. Pero alam nyo ba na may isang sundalo noon na may edad lamang na 17 taong gulang na lumundag at dinapaan hindi lang ang isa kundi 2 granada at nakaligtas para hamunin ulit si kamatayan? Tunghayan ang kwento ng bayaning hindi mapatay-patay na si Jacqueline H. Lucas aka Mr. Immortal. Pero bago ang lahat, ay huwag kaligtaan na mag-subscribe sa aming YouTube channel para lagi kayong updated sa mga bago naming i-upload na mga video. Maaari rin kayong mag-follow sa aming Facebook page o kaya sa aming Instagram at Twitter account. Tara na at ating tunghayan ang paksa sa video nito. Si Jacqueline o mas kilala sa kanilang bayan bilang si Jack ay isinilang taong 1928 sa Araw ng Mga Puso. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay sa Plymouth, North Carolina. Kahit pinagtatawanan ng iba sa kanyang pangalan na pambabae, ay natuto siyang maging matatag at matapang. Sa murang edad ay nahasa niya ang kanyang natural na kakayahan para ipagtanggol ang kanyang sarili at talunin sa suntukan ang lahat ng umaaway sa kanya. Subalit sa kabila ng kanyang katatagan at katapangan, hindi madali ang naging buhay ni Jack. Dahil nang siya ay 11 taong gulang pa lamang, ang kanyang ama na isang magsasaka ng tabako na si Louis Harold Lucas ay namatay sa murang edad na 45 taong gulang. Sobrang mahal ni Jack ang kanyang ama, kaya naman masyado niyang dinamdam ang pagkawala nito. Doon ay nagsimula siyang gumawa ng mga kalokohan. Ang kanyang ina na hindi na nag-asawa muli at patuloy pa rin na nagluluksa sa pagkawala ng kanyang mahal na asawa hanggang sa umabot na siya sa edad na 76 at dahil hindi na niya makontrol ang kanyang anak na si Jack ay pinasok niya ito sa Edwards Military Institute sa Allenburg. Sa iba siguro na pinapasok sa isang military school dahil sa masamang asal dahil sa pagkamatay ng ama ay parang impyerno, pero para kay Jack, siya ay naging aktibo dito. Dahil nga sa kanyang natural na mga kakayanan at kaliksihan, sa edad na 14, si Jack ay meron ng taas na 5 feet 8 inches at merong 180 pounds na mga matitigas na muscles. At dahil nga isa iyong military school, ay napakinabangan niya ng maigi ang kanyang natural at pisikal na kakayahan para mag-excel sa lahat ng aktibidad. Mabilis ang kanyang pag-angat sa Military Institute at naging cadet captain. Sa kabilang banda, ang Europe ay nakakaranas ng malaking problema na magbabago sa buhay ni Jack dahil ang World War II ay malapit nang magsimula. Si Hitler ay nagsimula ng atakihin ang mga kalapit nitong bansa. Sa Amerika, ayaw ni Roosevelt na makialam sa problema at giyera sa Europe. Pero ang lahat ay nagbago para sa Amerika at kay Jack Lucas noong December 7, 1941. Ang Pearl Harbor kasi ay inatake ng Japan kung saan ikinasawi ng mahigit 2,300 na mga sundalong Amerikano. Doon ay nagalit ang bansang Amerika, lalong-lalo na si Jack Lucas. Sa edad na 14, siya ay masyado pang bata at 3 taong gulang na kapos para legal na makapalista bilang isa sa mga sundalong isasabat sa gyera. Pero hindi mapigilan ang kanyang galit. Muli niyang naramdaman ang galit noong mawala ang kanyang ama. Pero ngayon
ay meron ng kalaban na kailangang labanan. Nag-isip siya ng paraan kung ano ang gagawin niya tungkol sa kanyang edad at paano siya makakakuha ng permiso sa kanyang ina. Kaya noong August 1942, tumakas siya sa military school kung saan ay diniklara nila siyang awol. Tumawid siya sa West Virginia kung saan ay sinuhulan niya ang mga public official para pikein ang mga dokumento at sabihin na siya ay 17 taong gulang, ang edad na legal na pwede siyang makapalista bilang isang sundalo. Pagkatapos nun ay dumiretso siya sa Marine Corps Recruitment Center sa Norfolk, Virginia. Doon ay pineki niya ang pirma ng kanyang ina at nakalusot na makapalista sa United States Military. Isipin nyo, sa edad niya lamang na 15, kung saan ang karaniwang mga bata sa edad na ito ay takot pa sa dilim at nanginginig na lumapit sa kanilang mga crushes. Siya ay nasa Marine Corps Training Depot sa Paris Island, South Carolina. At tulad noong sa military school pa siya, ay nag-excel din siya sa lahat ng training dito. Dahil sa kanyang galing sa pagbarel, ay diniklara siyang sharpshooter sa kanilang marksmanship course. Sabik si Jack na sumabak na sa bakbakan, subalit ang US military ay may ibang plano. Binigyan nila siya ng pwesto sa Paris Island Training Battalion para gumawa ng mga trabaho doon. Malayo iyon sa inaasahan niya noong magpalista siya sa military. Kaya naman, imbis na umupo na lang at magreklamo, ay iniwan niya ang binigay sa kanyang pwesto at sumama sa Pearl Harbor sa pamamagitan ng paglapit sa isang officer at sinabi niyang ang kanyang assignment sa training battalion ay isang pagkakamali at siya ay dapat na ipadala sa mas masigla at puno ng aksyon na bakbakan. Pagdating sa Pearl Harbor ay nadismaya na naman siya nang bigyan lang siya ng trabaho bilang driver ng truck para mag-deliver ng mga supply imbis na ipadala sa isang combat. Hindi niya maramdaman na isa siyang tunay na sundalo. Dahil doon, inisip niya na binabaliwala lang siya at muling naging matigas ang ulo. Kaya siya ay nag-awol para lamang pumunta sa isang bar at makipag-date sa maraming babae. Kaya naman, binigyan siya ng disciplinary action ng kanyang opisyal. Ilang beses din siyang inaresto dahil nakipagsuntukan sa isang bar. May pagkakataon din na nahulihan siya ng bote ng alak sa kanilang barracks, kaya sinuntok niya ang military police na nakahuli sa kanya. Siya ay na-court martial at 5 buwan na pinarusahan sa pamamagitan ng pagtitibag ng mga malalaking bato. Sa kamalasan ng kanyang mga superior, hindi iyon nagpahina ng loob ni Jack para mas lalong magrebelde at masunod ang kanyang kagustuhang maisabak sa bakbakan. Doon ay naisip ni Jack na kung ayaw nila siyang i-deploy sa combat, bakit hindi niya i-deploy ang kanyang sarili? Nakangiti siyang nag-stow away at palihim na umakyat sa barkong USS Dowell kung saan sakay nito ang mga sundalong ipapadala sa frontline sa Pasipiko. Sa kanyang natural na katatagan ay nanatili siyang nakatago at hindi nahuli ng mga crew sa buong 1 buwan na biyahe. Nabuhay siya sa pagkain ng mga tira-tira at basura at pinapalakas lang ang loob niya sa pag-iisip na ilang linggo lang at mga araw ay sa wakas ay makakasama na siya sa init ng bakbakan sa frontline. At hindi nga nagtagal ay nakamtanan niya ang kanyang inaasam. Noong February 20, 1945, ilang araw lang pagkaraan ng kanyang birthday, isa siyang private sa 1st Battalion ng 26 Marines 5th Marine Division. Habang ang ibang sundalo ay may hawak na M1 Garand rifle, si Jack na hindi dapat naroroon ay walang kahit anong hawak na armas maliban sa kanyang mga kamay. Nang magsimulang umulan ng bala at ang kanyang mga kasama ay paisa-isang natutumba sa paligid niya, pinulot ni Jack ang isang rifle mula sa kanyang patay na kasamahan at pasugod na tumakbo palapit sa mga kalaban. Walang makakapigil sa kanya. Kahit pinapaulanan ng bala ng machine gunner ng kalaban at pambobomba ng artillery sa mabuhangin na baybayin ay wala siyang pakialam. Nakarating siya sa lugar na maraming puno at natagpuan ang iba niyang nakaligtas na mga kasamahan. Nagsanib puwersa sila
at pinasok ang masukal na kagubatan para palihim na atakihin ang pwersa ng mga Hapon na machine gunner at nakakubli sa mga hukay, malalaking bato at mga nakakaligaw na military tunnel. Si Jack at ang apat pa niyang kasama ay unang inatake ang machine gunner sa mabatong parte ng gubat. Subalit wala nang bantay doon ng kanilang matagpuan dahil ang apat na Hapon na nakabantay doon ay umatras na at natagpuan nilang bumababa sa isang tunnel malapit sa kanilang pwesto. Nag-umpisang magpaputok sina Jack at tinamaan niya ang ulo ng isang kalaban na kinamatay agad nito. Ang kanyang pangalawang pagpitik sa gatilyo ay pumalya at habang inaayos ang kanyang baril ay walang ano-anong may isang granada na gumulong sa kanyang paanan. Hindi siya nagdalawang isip na lundagan ito at takpan ng kanyang katawan habang sinisigawan ang kanyang mga kasamahan na dumapa. Pero muli ay isa pang granada ang gumulong sa kanyang harapan bago pa man sumabog ang nauna. Dali-dali niya itong dinampot at muling niyakap kasama ng isa pang granada. Ang isa sa mga granada ay sumabog mismo sa kanyang katawan. Maswerte at ang isa ay hindi sumabog. Ang kanyang mga nakaligtas na mga kasamahan ay lubos na humanga sa kanyang pinakitang katapangan at kabayanihan. Kaya naman, lalo silang ginanahan na talunin ang bumabaril sa kanilang mga kalaban. At naipanalo nga nila ito at napaatras ang mga Hapon. Pagkatapos noon ay nagulat silang matagpuan si Jack na buhay at may malay. Isang napaka-imposibleng pangyayari ng panahong iyon. Binuhat siya ng kanyang mga kasamahan at dinala pabalik sa baybayin kung saan nag-aantay ang mga Navy Corpsman para i-rescue ang mga sundalong may mga tama para madala sa kanilang military hospital sa barko na malapit din sa baybayin. Subalit sa daan pabalik sa baybayin kung nasaan ang mga Navy Corps ay kinakailangan nilang makipagpalitan ng putok at makipagbakbakan sa mga Hapon na humahabol sa kanila kahit ang kanilang gamit lang ay 45 caliber pistol. Mabuti na lang at nadala nila ng ligtas sa baybayin si Jack. Sa hospital ay nagtamo si Jack ng 21 nakakamatay na operasyon kung saan ay kinakailangan nilang tanggalin ang mahigit 250 mga shrapnel sa kanyang katawan. Tinusok nito ang bawat mahahalagang parte sa loob ng kanyang katawan. Subalit gayon paman, si Jack ay nakaligtas at nailigtas ang apat nitong mga kasamahan. Hindi na masama sa kanyang unang sabak sa madugong bakbakan. 7 buwan ang lumipas ay tuluyan siyang gumaling at isa sa mga personal at buhay na tumanggap ng Medal of Honor. Ito ay sinuot sa kanya ni President Harry Truman sa edad lamang na 17, kung saan siya nga ang tinaguriang pinakabatang nakatanggap ng Medal of Honor sa kasaysayan ng Amerika. Pagkatapos noon ay muli siyang bumalik sa kanilang bahay para tapusin ang kanyang pag-aaral. Siya lang naman ang nag-iisang grade 9 na puno at tadtad ng marka at sugat ng gyera sa buong katawan at may congressional medal. Pero kahit sa kanyang buhay sibilyan ay hindi na siya nalungkot. Nagkaroon siya ng college degree, bumiyahe at nagbakasyon at syempre sa taong may birthday sa araw ng mga puso, ikinasal siya ng 3 beses. Pero hindi pa doon natatapos ang kanyang pagharap kay kamatayan. Para labanan ang kanyang takot sa mga matataas na lugar, ay sumali siya sa 82nd Airborne sa edad na 40 bilang isang paratrooper. Subalit sa isa sa kanyang mga training, nagkaroon ng aksidente kung saan hindi bumukas ang kanyang parachute. Bumulusok siya sa taas na 3,500 feet at kung sa tingin nyo, iyon na ang kanyang katapusan, nagkakamali kayo dahil muli siyang nakaligtas. Parang isang hindi kapani-paniwalang pelikula sa isang sinihan. Si Jack ay ilang metro na lang ang pagitan ng kanyang pagbagsak sa lupa ay nagawang sumerko sa himpapawid at bumagsak gamit ang commando roll. Tumayo siya na parang walang nangyari at naglakad papunta sa kanyang ibang mga kasamahan na nakanganga at gulat na gulat sa kanilang nakita. Bago siya nagretiro sa 82nd Airborne ay natanggap niya ang rangko na captain bago muling bumalik sa buhay sibilyan at namuhay ng simple sa pamamagitan ng pagtitinda ng beer sa Washington bilang kanyang pangunahing kabuhayan. Personal pa niyang nakilala si President Clinton bago magtapos ang kanyang termino bilang presidente.
At sa wakas ay nagkaroon ng matiwasay at masayang buhay bago siya namatay noong 2008 sa edad na 80 dahil sa sakit na kanser. Ang edad na yon ay masyadong mahaba kumpara sa ordinaryong tao na sinabugan ng granada at nahulog sa eroplano na walang parachute. Pero si Jacqueline H. Lucas ay hindi isang ordinaryong tao. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kalimutan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook, Instagram at Twitter account. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!